Pero ito yung isang kabobohan ni Bongbong Marcos, mga bossing, na gusto kong i-highlight, okay? Ito na. Oh, si Bongbong Marcos daw ay nahirapan lumapit kay Xi Jinping, di ba? Di ba nagkamay-kamay silang ganyan ni Xi Jinping? Oh, nahirapan daw siyang lumapit. Panoorin natin ulit itong video na to. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Hindi ba? Baka ako anong sabihin. Baka naman Ayan. Yung sinabi niya, mga bossing, na nakakahiya naman na hindi pa ako lumapit. Gago! Alam mo, mas nakakahiya yung ginawa mo na lumapit ka, hindi ka naman pinapalapit. Yun ang nakakahiya sa lahat. Alam mo ang nakakahiya, Bongbong Marcos? Yung pinapalapit ka, tapos hindi ka lumapit. Yun ang kabastusan. Halimbawa, tinawag ka, Psst, Bongbong, lika. Lika, Bongbong. Psst, lika. Presidente Bongbong, lika. Ang nakakahiya, yung tinawag ka na ganun, tapos hindi ka lumapit. Yan, nakakahiya yan. Pero kung yung putang ina, hindi ka naman dapat lumapit ka, yun ang nakakahiya. Oo. Yun ang nakakahiya. Lumapit ka doon, hindi ka naman pinapalapit eh. Alam mo, isa pang nakakahiya. Ang nakakahiya, yung away ka ng away sa China. Yung panay ang paninira mo sa China. Tapos lalapit ka sa China para kang didila sa tumbong niya. Yun ang nakakahiya. Anong klaseng leader ka? Isa pang nakakahiya. Since doon ka naman sa kahihiyan, wala kang kahihiyang hayop ka eh. Ang isang nakakahiya sa mga world leaders, yung may mga malalaking pagrarally sa lugar mo, sa bayan mo, dahil sa corruption. At isa pa na nakakahiya, yung sarili mong lahi, meron ka namang working justice system sa Pilipinas. Pero hinayaan mo nalitisin yung dating presidenteng sinundan mo ng mga puti na mga judge na hindi man kayang bigkasin yung pangalan ni Pangulong Duterte. Yun ang pinaka nakakahiya. Hayop ka. Kung sa kahihiyan lang, ang pinaka nakakahiya, alam mo kung ano? Yung nagbigay ka ng sandamukal na EDCA sites sa Pilipinas. Mga kababayan mo, tinraidor mo, pati si Pastor Apollo Kibuloy, tinraidor mo. Ibinenta mo si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano. Oo, nakipag-deal ka sa Amerika para trabahuhin si Pastor Apollo Kibuloy na nakatulong sa'yo. Oo, yun ang pinaka nakakahiya sa lahat, nakatulong sa'yo tapos tinraidor mo. Pero bukod doon, ang dami mo ng pabor na ibinigay sa Amerika na halos dilaan mo na pati yung mga kuko nila sa paa. Hindi man lang sila nag-spend ng kahit isang minuto na makausap ka. At yung bansang pinapapangit mo, yung bansang sinisiraan mo sa mga kababayan mo, sinisiraan lang naman nila ang China sa mga Pilipino eh. Kaya nga grabe ang China hate eh. Xenophobia, grabe sa Pilipinas eh. Pinopropaganda nila sa Pilipinas na masasamang tao mga Chinese. Sa ibang bansa, sa ibang mga lahi, ang China, tinatry nila na maging ally. Tinatry nila na maging economic partner. Lahat ng bansa sa Asia, lahat. Kahit na meron silang dispute, they still treat China as their economic partner and they are hoping that China will invest sa kanila. Tayo lang dito sa Pilipinas na mga tatanga-tanga na sinisira natin ang mga incheck. Sa totoo lang, malaki ang maitutulong sa atin ng mga incheck. Sige, Amerika, anong maitutulong ng Amerika sa atin? Wala pa. Yung pangako lang nila natutulungan tayo pag sinakop tayo ng China, which is hindi mangyayari. So ibig sabihin, ipinapangako ng Amerika sa atin yung isang bagay na hindi pa nangyayari at hindi mangyayari. Pero ang dami na nilang nakukuha mula sa atin. Wala pa tayong pakinabang sa kanila pero ang dami na nilang pinakikinabangan sa atin. Sinong talo? Tayo. Kasi yung our end of the bargain, binibigay na natin sa kanila, pero tayo, ang pangako lang nila, tutulungan tayo sa oras ng gera,
kung hindi mangyari ang gera, ibig sabihin, wala tayong pakinabang sa Amerika. Tama? Tama. Little Brown Brothers ang tawag sa atin. Mag-apply ka ng US visa. Majority ng mga Pilipino nag-a-apply ng US visa, denied. Denied. Meron tayong visa. Samantalang ang mga Amerikano, pag pumunta sa Pilipinas, e-visa. Pasok sila dito. Magkakaroon sila ng e-visa. They can stay here as long as they want. Pero tayo, pupunta tayo ng Amerika. May pera ka. Anong ano? Isinama pa yata tayo dun sa mga bansa na magbabayad ng bond na $10,000, ha? $10,000, tama ba? $10,000. $10,000 na bond. Ibig sabihin, papasok ka doon, hindi ka makakapasok kung hindi ka magbabayad ng bond na yun. Makukuha mo yung bond paglabas mo. Hindi lahat ng bansa may ganun. Nakasama yata ang Pilipinas, ha? Hindi ako sure kung nakasama na tayo, pero ang alam ko, kasama tayo doon sa mga lalagyan nila ng ban kasi magagaling mga Pilipino mag-TNT. So at least mag-TNT ka doon, kumita na sila sa'yo. Hindi mo na makukuha, lumagpas ka ng isang araw. Kasi maximum na stay doon ng Pilipino, 6 months eh. Naging 6 months and 2 days ka, wala na. Nag-violate ka na ng iyong visa. Kaya wala na, hindi mo na makukuha yung pera na yun. Kanila na yun, di ba? Ganun ang trato nila sa atin. Tapos tayo, hindi man lang tayo kinausap. Tapos ang masaklap nito, nakipag-deal pa itong Amerika sa China. Imagine magkaaway yung mga yan. Hindi lang sa sa palakasan ng armas magkaaway yung mga yan sa ekonomiya. Kaya nga meron silang trade war. Nilagyan nila ng sanctions ang bawat isa. Ngayon nagkabati sila. Amerika nakipagbati sa China na ang pangako nila sa Pilipinas, tutulungan tayo kapag sinakop tayo ng China. Sabi ko nga sa inyo, ang sumakop sa Pilipinas, China, Amerika, Spaniards at saka Japanese. Never tayong sinakop ng China. Nandiyan na hindi naman umaalis ang Pilipinas diyan sa lugar niya. Hindi naman dating nasa malayo Pilipinas napunta diyan sa malapit sa China, hindi. Matagal na tayong malapit sa China at matagal na yung China sa atin, nakikipagpalitan sa atin ng produkto. Si Lima Hong, kilala niyo si Lima Hong? Matagal na yan nandito sa Pilipinas. Matagal na silang nandito. Bago pang mga Espanyol, nandito na mga yan. Kaya nga ang Chinatown natin, oldest Chinatown sa buong mundo dahil matagal na silang nandito. They have been our friends. Na ngayon, binibrainwash tayo ng Amerika na magalit tayo sa China para umasa tayo sa kanila. Anong aasahan natin sa kanila? Wala man tayong produktong makuha dyan. Di ba? Nilagyan pa tayo ng taripa. Yun ang nakakahiya. Yung lahat ng ginawa mo para mahalin ka ng Amerika, pero hindi ka naman nila mahal. Yan ang nakakahiya. So ang nakakahiya, again mga bossing, si Bongbong Marcos na hindi naman siya tinatawag pero lumapit siya dahil nahihiya daw siya pag hindi niya binati. Gago! Kahit hindi mo batiin, bugonggong ka, si Xi Jinping, hindi yan mapupuyat dahil sa'yo. Hindi yan mag-aalala, galit ba sa akin si Bongbong? Hindi ako binati Tartado ka. Matapos mong siraan sa ASEAN pagdating sa APEC, kalimutan na. Mabuti na lang plastic ito si Xi Jinping. Tingnan ninyo si PRRD. Papaano ito ang nakakahiya, papaano itrato ng China si PRRD. Ayan, panoorin nyo. Ayan, panoorin nyo. Tanggalin lang natin yung sound. Kasi copyright yan. Lagyan na lang natin ng ng mas magandang sound. Ayan ayan kita mo na hinarap. Ito alam mo, ito ang nakakahiya dito, mga bossing. Ayan ang nakakahiya kung pinatawag ka, ipinaghanda ka, ipinagluto ka, ipinaglatag ka pa ng red carpet, tapos ininjan mo siya. Yun ang nakakahiya. Yung ginawa ni Bongbong Marcos, ang nakakahiya dahil siya ang lumapit kay Xi Jinping, hindi naman siya pinalalapit. Tingnan mo naman si Pangulong Duterte. Di ba? Pinakilala pa sa mga leader ng China. Napagod si Pangulong Duterte kakakamay. Ayan pa, pinakilala pa dun sa mukhang nagustuhan pa ni Pangulo yung chicks na yun ayan kinamayan lang. Hindi, mga Pilipino na pala yan. Kinakabayan ni Xi Jinping yung mga Noipi. Ayan pinahilera pa yung mga sundalo. Tapos etong mga sundalo, yung military ni Xi Jinping, pinlay pa yung lupang hinirang natin. Ang mamatay pinlay pa yung lupang hinirang natin nung banda, nung combo ng mga tingnan mo naman ang treatment kay Pangulong Duterte ng
isa sa pinakamayamang ekonomiya sa Pilipinas at isa sa pinakamalakas na bansa pagdating sa sa depensa. Ayan, no, pagod na si Pangulo, parang nag-ano siya diyan, no, nag-marathon siya. Ang haba-haba niya, no, pinalakad siya diyan. Oh, kita mo naman si Xi Jinping, yung mukha niya tuwang-tuwa, oh. Oh. 'Di ba? Ayan, no. Oh. Pucha, yan talaga si Pang. Yan ang leader na nire-respeto. Oh, alam nyo ba na diyan sa may APEC? Sa APEC diyan sa may sa may sa may Korea. Alam nyo kung nasan si Bongbong Marcos sa picture? 'Di ba yung picture mahaba ganyan, tao ganon. Si Bongbong Marcos nasa dulong kanan ng screen, kaliwa yun, dulong kaliwa. Nasa dulo siya. Alam nyo ba nung APEC, nung panahon ni Pangulong Duterte? Nandoon siya sa katabi siya ni Vladimir Putin. Vladimir Putin, Duterte, sa harap, si China, tsaka si Donald Trump. Nandoon siya sa gitna, nasa may harapan. Samantalang si Bongbong, nasa dulong-dulo. Isang indikasyon yan na wala kang bilang. Walang respeto sa iyo. Makikita mo nga nung binigay sa kanya yung martilyo, buti hindi pinukpok sa ulo niya para maging susunod na host ng ASEAN. Ang ipinakikita pa dun si Pangulong Duterte. Hindi ba? Si Pangulong Duterte nirerespeto. Sino pa ang mga world leaders na nagpatawag kay Duterte? Si Bongbong Marcos, pag nagpupunta yan sa ibang bansa, dahil lang kailangan siyang magpunta. Hindi naman talaga siya iniimbitahan personal noong leader nung bansa na yun. Si Pangulong Duterte inimbitahan Nino. Yan, China. Inimbitahan ng China. Inimbitahan pa ng Amerika. Hindi lang nagpunta si Pangulong Duterte dahil ayaw niya magpunta ng Amerika. Si Donald Trump pa nagpunta rito sa Pilipinas para lang kamayan si Pangulong Duterte. Pagkatapos niyan, sino pa nag-imbita sa kanya? Si Netanyahu, yung taga-Israel. Yung mayaman na bansang Israel na ngayon ay sumasailalim sa gera. Pero hindi yun ang topic natin. Pinatawag si Pangulong Duterte ni Israel Prime Minister Netanyahu. At hindi lang yan. Pinatawag din si Pangulong Duterte ni Vladimir Putin. Tayo ang ipinatatawag. Personal na pinatatawag ang presidente natin. Ganyan tayo kalakas no si Bongbong. Putang ina, ni kamayan, hindi nga kinakamayan yan . Oo, ibig sabihin, walang kwenta. Basura.